Mga Bacorenyo, ang susunod naman nating makakapanayam dito sa WhatsApp ay nagsimulang maglingkod bilang ingat yaman ng barangay mula 2007 hanggang 2010. Three-termer na barangay kagawad noong 2010 to 2023 at first-termer bilang kapitan ng merging barangay ng Mambugtu. Siya ang may pasimula ng malinis na track record, masipag na kawani ng barangay at prioridad niya ang pagsusulong ng mas malinis na kapaligiran para sa kanilang barangay. #Serbisyong Cap Odzel. Let us welcome Kapitan Rogelio Odzel Pilar ng Barangay Mambugtu. Magandang araw po at welcome po. What's Cap? Yun po. Good morning po, Cap Odzel ng Barangay Mambugtu. Palakpakan naman po muli natin ang Kapitan ng Barangay Mambugtu, Cap Odzel, with us today for this segment, What's Cap? Cap, kagaya mo ng title ng segment natin, What's Cap? Kamusta po? Kamusta na po kayo, Cap? Okay naman po. Medyo okay na okay. Ay, okay na okay. Chill na chill. At relax na relax ang ating Kapitan Odzel. Dahil po dyan, Cap, nais nating malaman, nakapagpahinga naman po. Maayos ang pahinga natin ngayon. Maayos naman po. Ay, Nakatulog maayos. ng maayos. Nakatulog po na maayos at wala namang kakaba-kaba. Wala naman po. Ayan, dahil Okay. narito po tayo, Cap, para pag-usapan ano yung mga bagay na nagagawa na natin sa ating barangay. Ano po yung mga best practices natin at kamusta na po ba ang ating barangay. Batay po sa VTR natin kanina, Cap, kayo po ay first term barangay captain ng isang merging barangay. Tama, Cap? Apa. Ito po ang Barangay Mambugtu at Mambug 5. Tama, Cap? Pero hindi na po kayo baguhan sa aspeto ng paninilbihan at pagsaserbisyo sa ating mga Bacorenyo. Tama, Cap? Apa. Yun. Meron na kayong background as ano po ito, Cap? Naging kayo po ay... Dati akong naging bantebayan. Then, naging akong treasurer. Na naging kagawad 3 terms. Nakatapos po ako ng 3 terms na kagawad at tumakbo akong kapitan. Awa ng Diyos, nagwagi naman tayo. Yun, 'di ba? Maganda po yung naging daluyin ng inyong naging kumbaga step by step yung naging pag-angat ninyo, yung promotion natin, ka. Apa. And coming from this, nais nating malaman, kumusta na po ba ang Barangay Mambugdos ngayon na may merging pa po kayo? Ngayon po, aming barangay po ngayon ay napaayos namin, napalinis namin ang lahat ng mga kapaligiran. Katulad po niya na extension namin yung barangay annex ko doon. Noon kasi yung nag-merging kami, marami nagsasabi sa akin, ipasara ko yung annex, pero hindi ako pumayag. Mhm. Dahil andun pa rin yung mga constituents namin bilang barangay Mambugdos. Opo. Para hindi na tatakbo sa kabila, pupunta roon. Ang gusto ko, ma-maintain pa rin ko yung dati, yun pa rin. So, ibig sabihin, yung facility po ninyo, Cap, ay minentain po ninyo? Opo. Wala pa nagbago doon. Okay, so dalawa po ang pwede nilang puntahan. So yung dating Mambugsing, tinawag kong annex ng barangay hall. Yung dating barangay ko sa Mambugdos, yun ang main. Yun po ang main. Kaya yung dating Mambugsing ko, tiga-susuwing ko sa Mambugsing ko dati, doon napupuntahan sa annex. Doon pa rin, okay. Continue pa rin yung servisyo namin doon. Ayun, at least ay aside sa meron tayong natulungan na meron tayong additional personnel na nandoon sa annex natin, ay hindi nalayo ang serbisyo doon sa mga taga dating Mambog 5. Ayun, at least very clear po ito. Kung ikukwento nyo sa amin, Cap, ang status ng inyong barangay as of this pressing time, paano po natin maikukwento sa ating mga fellow Bacorenyos yung current situation natin, being merging barangay tayo, na 2 barangay po, plus ano po yung mga best practice na naisagawa ninyo currently? Ang nasagawa kong best practice doon, ayun nga, isa sa napalinis ko yung mga barangay, mga kapaligiran namin, nagdedeclogging kami, at nagkaroon kami ng matulungan namin yung mga nangailangan doon sa aming nasasakupan, yung mga indigent. Kamusta po kapag hindi naman indigent? May services din po tayo for them. Meron din po. Ayun, at least very clear po na lahat, all walks of life. Wala po tayo pinipili. Yun. Mayaman, mahirap. Tama po yun. Yun ang maganda na marinig natin mula kay Cap Odzel. Ayan, nakikita natin sa litrato. No? Gano'ng kadalas yung ginagawa yung declogging at clearing operations ninyo, Cap? Ang aming pong cleanup drive, every week yan ginagawa namin. Every weekend? Apo. Sino-sino po yung mga kasama nyo Ang dyan? kasama ko dyan, mga bantebayan, mga konsyal ko. Nagtutulong-tulong kami, mga volunteers, kasama ko sila lahat dyan. May mga volunteers po. Marami pong mga volunteers.
Ayun, at least very clear po sa atin na ito po ay hindi maisasagawa at hindi po magkakaroon ng sakatuparan kung hindi po napagtutulungan ng mga community Opo, natin. tama po. Tama po, at maraming salamat doon, Kap, dahil hindi po ito na nakikita natin yung progress ng barangay, at hindi naman po natin maisasawata kumbaga yung effort ng barangay with the help of our community. Speaking of our barangays, ngayong araw na to, Kap, hindi kayo nag-iisa. Dala niyo po ang buong barangay dito. May kasama po kayo. Baka po pwede niyo naman po ipakilala sa amin ang mga kasama ninyo ngayong araw na dito sa studio. Ang mga kasama ko po ay aking kagawad, si Ate Del Rosario, si Jocelyn Ilas, kagawad Ana Manalaysay, si kagawad Marlene Samuel, ang aming BSW, si Telena Adem, aking pinakamasipag na EXO, Bimbo Banyes. John! At ang aking kagawad na si Jojo Manalaysay. Yun, palakpakan naman po dyan sa ating mga di ba? Welcome po dito sa atin sa Bacoor TV channel, sa studio po ng WhatsApp. Ayan. At nawa po, sigurado po ako, chill na chill si Kap kasi buong suporta. Kap, may natira po ba sa barangay nyo ngayon? Meron naman doon. Andun sila, nanonood, mga tanod ko, mga sekretary ko. Ayun, opo. Pero tuloy-tuloy ang serbisyo natin. Dire-diretso po ang serbisyo hanggang sa ngayon. Ayun, maraming salamat po. At least tuloy-tuloy ang serbisyo at hindi naman nahinto dahil nandito si Kap. Hindi naman po. Dire-diretso pa rin. Dire-diretso pa rin po tayo. Yun, thank you so much po, Kap. Coming from the best practices, Kap, syempre, meron kayong mga ordinansa na napasimulan, na isakatuparan. Ano po sa tingin nyo yung ilan sa mga ordinansa na maipagmamayabang natin sa buong lungsod ng Bacoor? Ang isang ordinansa po namin ay in-adapt sa city government ay ang curfew. Nagka-curfew kami sa mga batang 17 pababa. Kung maaari, bago dumating alas 10, sa mag-alas 10, nasa tahanan na sila, kanyang tirahan, para mawala yung mga sakuna kung ano-anong mga problema sa lansangan. Opo. Pag ganun, Kap, yung mga 17 pababa, paano nila nalalaman na alas 10 na? Pag alas 10, nag-grooming ng Bantay Bayan. Katulad sa strike bill, pagdating na alas 10, meron kami sirena tumutunog. Okay. Nakatunayan na alas 10 na, para yung mga bata nagpupunta na sa kanya-kanyang tahanan. Parang kagaya din po dito sa ating City Hall, every time na may 10 o'clock na, meron ding sirena, ganun din po ang ginagawa sa inyo. Tapos may nagro-roving pa. May nagro-roving ng mga Bantay Bayan ko. Ang Bantay Bayan niyo po, Kap, ay ano po yan? 24/7 po ba yan? Ang duty po ng aming Bantay Bayan ay 24 hours. Simula alas 7 ng umaga, ang uwi niyan, kabukasan ng 7 a.m. Ganun po ang schedule ninyo. Sapat naman po ba? Okay naman, no? Opo, okay naman ang inyong mga Bantay Bayan. Okay naman. Okay, at least klaro din po sa atin na yung mga nagbabantay po na ito, dilat 24 oras talaga. Na ilang teams po ang meron kayo, Kap? Na Bantay. Opo. Ang Bantay Bayan ko is more than 38 eh. More than 38. Naging advantage ba, Kap, na nag-merge kayo? Nag-merge ako. Wala kasi akong tinanggal na Bantay Bayan sa kabila. Inadag ko lahat yun. Wow. Pinagsama ko yung sa Mambug 5 dati, tsaka itong Mambug 2 dati. Pinagsama ko lahat yun. At least yun, nakita natin na hindi naging diferensya. Na nag-iba ng political leader yung inyong barangay ay mawawalan din ng trabaho or mawawala yung... Basta kung sino yung tao sa barangay, wala akong tinanggal doon. At least yung iba nag-resign talaga. Opo, unless talagang ginusto nila yon. Okay. Nabanggit nyo na, Kap, best practice, nabanggit nyo na mga ordinansa natin. Currently, Kap, ano yung pinakamalaking challenge sa barangay po ninyo? Ang malaking challenge sa amin ay sa aso. Aso? Oo. Ngayon, nakikiusap ako sa aking mga constituents, sa aking mga kabarangay. Magtulungan tayo, itali na lang yung mga aso para hindi nagkalat kung saan yung tae. Pagdating ng umaga, ang dami tayo sa lansangan. Sana nakikiusap ako sa mga constituents, so magtulungan tayo, itali yung mga aso. Lalo na yung mga asong gala. Nako, yun po ang mahirap, Mahirap. Kasi pag hindi po natin monitor na maayos, even yung mga stray dogs natin ay mahirap kasi baka makakagat ng bata. Yun nga, isa pa makapagkalat po ng kapahamakan, ng dumi sa lansangan natin, and also yung rabies na kinatatakutan natin, lalo sa mga bata. Kasi may mga bata pa man din na kapag nakagat, hindi nagsasabi sa magulang, nagiging worry siya. Tapos late na natin malalaman na nakagat pala, may history to na nakagat ng aso.
at hindi ma-identify kaninong aso at kaninong stray dog yung kaya nga siya stray dog, sinong stray dog ang nakakapangagat doon sa batang iyon. Kaya nakakapanghinayang po ang buhay natin. And that being said, thank you, Kap, kasi very honest kayo dun sa current challenge ninyo. And kamusta naman po yung anti-EPAL provision ninyo sa barangay ngayon? Simula nung nagbaba si ang buting mayor ng ordinansa na lahat tatanggalin. Apo. Nung oras nila, tinanggalan namin lahat yon sa mga sasakyan namin, sa ambulansya, at sa mga pader. Pinapintrahan namin lahat yon. Yung mga nakalagay doon lahat. Para masigurado natin para na tayo ay sumusunod tayo sa ating buting mayor. Yun po. Maraming salamat din doon, Kap. Chinek lang din natin kasi gusto natin malaman paano ba sumusunod ang ating barangay. And syempre, dapat po aware ang ating mga kabarangay na ito ay ginagawa natin bilang pagsunod batay sa kautusan sa atin under ng DILG at syempre po ng local government unit po ng Bacoor. Pumunta naman tayo sa usapin ng infrastructure, Kap, o infrastruktura, Kap. Kamusta na po ba ang ating mga infrastructure projects being the first termer po na kapitan ng Barangay Mambugdos? Ano po ang pinaka-proud kayo na infrastructure project na meron kayo ngayon sa barangay? Ang unang-una ho, talaga ang aking pag-upo pa lang, ang pinangarap ko dyan, mapaliwanag ko ang buong Mambugdos. Nagpalagay ako ng mga street light, na solar street light, sa San Lucas, sa Iles Compound, Bernardo Compound, sa Legazpi, sa Green Plain, sa Sarte Compound. Pinalagyan ko lahat yan para sa igaganda at kakaayos at katahimikan na aking nasasakupan. Kamusta naman, Kap, yung solar street lights ninyo? Maliwanag ba siya sa gabi o umaabot ba ng madaling araw? Ayos naman, no? Totally nga, nung next week, binisita ko lahat sa aming solar, gumagana pa naman lahat. Yun. At least po alam din ng ating mga kabarangay na pagdating po sa usapin ng infrastructures, ang street lights po ang ilan sa mga priorities ng ating kapitan at yung solar street lights po ay umaabot ng madaling araw. Opo, umaabot naman. Umaabot po. Maliwanag naman, Kap. Opo, kasi 'di ba, even tayo inadmit naman din po ng ating local chief executive ni Mayor Strike na hindi siya satisfied doon sa naging naunang street light project ng lungsod sa ating mga roads. Sa inyo naman po ay okay naman. At gumagana at till now. Lahat po. LED po ito. Oo. At saka yung po CCTV, nung pag-upo ko, nagpalagay din ako ng CCTV sa annex ko. Parang 8 CCTV yun. Ngayon, itong 2026, bala ko, yung dating CCTV na nakalagay ngayon doon, medyo wala na, sira na eh. Papalitan ko lahat yun. Ayun. At least meron na po tayong programa at may ideology na tayo mula kay Kapitan na ang street lights po at CCTV ay ilan sa mga priority projects ni Kap. Even yung mga luma ay mapapalitan po, mare-replace ng mas bago po nating mga street lights. Ayan, sa ating mga Bacoreños, importante po. Lalo na po sa mga kabarangay natin sa Mambugdos. Antayin na lamang po natin at i-monitor kung kailan po maisa sa katuparan po ang mga proyekto na ito at programa sa lungsod po, sa barangay po ng Mambugdos. Sa usapin naman, Kap, ng pangkalusugan, syempre kasi sinasabi natin, kaya natin pinaliwanag para safe ang ating, maka-feel na safe ang ating mga fellow kabarangays. Pagdating naman po sa kalusugan, Kap, sa health sector natin, ano po yung current situation ng health center natin? Mayroon kaming 2 health center. Isa sa annex, isa rito sa main. Nagkakaroon kami ng pre-vaccine na flu. Tsaka nagpo-pondo ako dyan para pambili ng gamot para mayroon pamigay sa mga senior, sa mga nangangailangan, sa mga batang, mga vitamins, sa mga nakakasakit, meron kami may bigay. Ayun, sapat naman, Kap, ang pondo natin for that. Ayun nga lang, medyo kulang talaga. Pag kinukulang ho tayo, Kap, ano po usually yung nagiging remedyo natin for that? Tumatakbo kami sa LGU. Nag-request kami. Opo. In coordination na with the LGU. Napagbibigyan naman po. Napagbibigyan naman. Ayun. At least, klaro din po sa atin na si Kap, magkataon po na kulang, ay gumagawa ng paraan to provide something mula naman po sa coordination natin with the LGU. Ayan, kita-kita nyo po sa mga litrato. Si Kap ay talagang nakikipag-coordinate with our leaders, nakikipag-coordinate with our seniors. Ayan, at parang ang mga marami po sa inyo senior, ano? Ang senior po namin is more than 1,000. Grabe. Naku, magpa-fun run po tayo ng mga senior doon, Kap. Wag naman po fun run, walk, fun walk na lang po, oo. Ano po, fun walk na lang, Kap, oo. Walkathon. Meron pa akong PWD. Ang PWD ko sa 322. Ang dami din po. Nangangailangan din ng mga gamot yan. Oho, ano po ang pinakamaraming sa sektor po ng mga PWD natin? Ano po pinakamaraming ninyo concern, ka sa mga PWDs? Ang PWD naman, totoo lang, wala namang problema. Yun nga lang, talaga dapat yan. May maintenance silang
tinetake araw-araw eh. Kaya ginagawa namin ng paraan kung paano kami makakatulong sa mga PWD at sa mga senior. Opo, ayun no. At least si Cap ay talagang we're making means and ways na makapag-isip po at makapag-conceptualize kung ano yung mga programs and activities for our PWDs and senior. Ayan, malay niyo po magpa-walkathon talaga si Cap sa mga seniors natin. Ano? Oo. May record ba kayo, Cap, kung sino ang pinakamatanda o anong edad ang pinakamatanda sa barangay ninyo ngayon? 99 yata. 99! 99. Happy birthday po, 99 ano, grabe naman ano, sa ating mga senior dyan. Isang taon na lang, makakatanggap ka ng 250,000, grabe. Stay strong po, sana umabot pa po kayo ng 250, ano. Grabe yung 250, no? So, meron tayo for seniors, meron tayo for PWDs. Kamusta naman po, Cap, yung ating program for health pertaining sa nutrition sa atin naman pong mga feeding programs? Ay, kami nagpakahanda kami ng BNC ko tsaka sa mga makagawad ko ng OPT sa mga kabataan. Doon nalalaman yung overweight, underweight. Kaya nagkakanta kami ng mga feeding program. At sa awa naman ng Diyos, may nag-sponsor sa amin mga charts. Yun nag-sponsor sa amin para sa feeding program. Nagpapasalamat ka pala ako kay Pastor Dennis, kay Benny Bituon. Pare-pares may church yan. Yun yung nag-sponsor sa amin. Ayun no. Kaya naman po ang mga churches natin, pinapasalamatan nating maigi kasi hindi rin naman susuporta ang church sa kanilang kapitan at sa kanilang barangay kung hindi nakikita yung resulta, kung hindi nakikita yung output. Hanggat nakikita po yung output, talagang nakakataba ng puso na makita na nasusuportahan po ang ating mga kabataan, especially sa aspeto po ng feeding program. Grabe naman po. Even sa ating mga mommies, mga nagpapadedeng mommies, mga may lactating mother pa ba tayo na nandito sa studio? Wala naman na po ata. Pero sa barangay po, marami ba tayo minomonitor na lactating mothers po? Marami naman. Ayun, namomonitor natin. Namomonitor ng BNC. Opo, ng BNC natin. Doon naman sa aspeto, Cap, kasi balita namin, since kayo po ay barangay na very prone sa flooding. Tama po? Opo, tama po. Ayun. Isa rin yun sa mga malalaking problema natin. Part of that, may concern patungkol sa mga stagnating waters. Kamusta naman po yun? Kapag after po ng bahaan, Cap, nalilinis ba? Nagkakaroon ba tayo ng programa for dengue misting kapag meron pong Ang ginagawa po namin dyan, pagkatapos ng baha, katulad niyan ng sa Sampaguita, nag-request ako ng bumbero sa LGU, nililinis namin yung kasada. Tapos sa mga facilities namin, sa mga subdivision, nagmi-misting kami tonton. Nililigoy namin lahat yan. Pati yung annex na, nililinis namin lahat. For dengue po ito, Cap, for dengue. Ayun. At ayan ginagawa po natin ang mga programs natin. Kagaya nito, Cap, kayo din po ang kumikilos at kayo lang po ba tao sa inyong Cap? Hindi naman kasama ko mga konsel ko, lahat naman kami. Kasama naman Talagang gusto nyo lang po talagang involved kayo doon. Hindi kasi ako nasanay na sa barangay lang. Utos, kasi nakakaya naman siyempre utos ng utos. Kaya ginagawa ko, ako na nangunguna para lahat kami gumagalaw. Yun At may hiya po talaga ang mga kabarangay ninyo na hindi gumalaw. Kung si Cap nga gumagalaw, nakita nyo po ba nagtitimpla ng pang-dengue si Cap? Diba? So, ibig sabihin, nangangahulugan lang po ito na ginagawa natin ang best effort natin to do something, even from the handicap. Kaya naman po, marapat lang din na tulungan po natin ang bawat isa. Kita niyo po parang mga seniors na rin ata yung mga nag-listing. Hindi naman po. Matanat ko yan. Akala ko po mga pa-senior na din yung natin So, at least po, nakikita natin na may effort for the dengue misting programs that we have at ginagawa po natin. So, Cap, sa barangay ninyo, may free check-up naman, Meron naman pa. Ayun, syempre may bakuna, nabanggit nyo na po. And syempre, nagbibigay din po ng mga libreng gamot. How about the rabies vaccine, Cap? Kamusta po? Ang totally po, meron kami schedule sa first week ng April. First week po ng April. Para sa mga aso natin. Ayun. Pero magkataon po na merong may makagat ng aso na bata. Dinediretso nyo na po dito. Pag may nakagat na aso, tuturo namin sa STRH para libre walang bayan. Doon namin dinadala. O kaya minsan dito sa City Hall natin. Okay. Pero ito pong sa mga hayop natin, mga kahayupan natin dyan. Opo, yung mga grabe yung kahayupan, ayan. A rabies vaccination program. At magkakaroon po ulit on April, tama ka? First week ng April. First week po ng April ay isasagawa ulit natin ating mga rabies vaccination program at rabies vaccination drive sa barangay po ng Mambugdos. Ayan, isinasagawa po natin ito in coordination with the LGU pa rin, Cap. Ayun, para very clear po sa atin ang ating mga programs. Pagdating, Cap, natin syempre nabanggit na natin ang ating mga
programs for the health. At nabanggit na po natin ang ating programs ng mga cleaning operations. Syempre yun yung environment natin. Pagdating, Kap, sa garbage collection, kamusta naman po? Dahil meron tayong bagong pinatupad na scheme, tama po, sa buong lungsod ng garbage collection schedule. Kamusta naman po? Okay naman po. Kasi nung unang araw po niyan, isa ako sa nagda-guide sa basura, sa maghahakot ng basura kung saan pupunta. At katuwang ko ang aking assistant na Exos Nomer Monsanto at si Exo Bimbo. Siya po ang nag-assist dito sa main at si Nomer naman sa annex. Ayun. Para malaman ng mga tao na nandiyan na yung truck ng basura, ilabas na ilabas. Ayan. So at least po at this very point in time napag-uusapan natin yung ganong klase ng schedule ng garbage collection schemes natin. At sa scheduling po na ito, ayan, inaabisuhan po natin. Ito po yung mga schedules na nakapresent naman po sa inyong screen. Para po nang sa ganon ay malaman po ninyo mga fellow Bacoorreños, lalo na po sa mga nakatira sa Barangay Mamogdos, kung ano-ano po yung mga available schedules natin. At sundin po natin ito. Magkataon naman po na merong delay, ay magte-take naman po ng abiso ang ating barangay at mag-a-announce po sa mga available platforms natin. Ayun, kita, si Kap mismo talaga din ay... Opo. Hindi papayag na wala sa lahat ng programa si Kap para kumilos, hindi po magmando at nakikita naman po natin at least oo nga, ako din po kasi ay naka-monitor ngayon sa ating live na Facebook page at habang tayo po ay nakatutok ngayon, nakikita ko po yung mga comment. Talaga namang, grabe naman ang comment nabanggit nga po na meron kayong 99 years old, Happy birthday nga po dito, At syempre po, na nagbabanggit din dito from the comment sections that we have, halimbawa si Sir Glenn, na need magtulungan, lalo na sa, ang usapan ay tungkol sa mga aso at sa owners. Dapat po talaga siya. It's a joint effort nung barangay at nung mga owners. At kung wala man po, walang owner yung aso or yung stray dog, ay mai-coordinate natin with the LGU. Kasi ito po ay malaking problema talaga natin sa barangay. At malaking problema din po nila, Kap. Pagdating, Kap, sa atin naman pong disaster preparedness sa kahandaan po sa panahon ng sakuna. Pag-usapan natin ito, Kap. Masasabi po ba ninyo, wag naman sana may mangyaring sakuna sa barangay ninyo or sa buong lungsod po natin or sa malawakan sa Pilipinas, gano'n na po ba kahanda ang inyong barangay? Kami sa barangay po, nagkakandak po kami ng earthquake drill para pagdating ng sakuna, kung saan mangyayari, nakahanda tayo. At nandiyan naman yung ating mga evacuation center kung ano mangyayari. Meron tayong evacuation center doon sa Mambog Annex, sa main, meron din tayo sa Cover Court, Barangay Hall. Grabe, At least po, meron po kayong mga available na evacuation centers? Meron po. From Annex, Barangay po, Hall? Parkdale 2. Parkdale 2. Parkdale 2 po ito. Sa Annex. Ito po ba ay nalalaman o naipababati din nyo sa inyong mga kabarangay? Alam naman po ng buong dating Mambog 5, ngayon Mambog 6, alam naman nila lahat kung saan yung evacuation center namin doon. Dito naman sa main, alam naman dito sa Barangay Hall at sa Cover Court. Ayun. Ilan po ang pwede ma-accommodate na tao dun, Kap? 100 din. Hundreds din po. So sa mga pamilya natin, kahit pa paano, makapag-accommodate din po na sapat para sa ating mga fellow Bacoorreños. Kap, nagkakandak ba kayo sinasabi nyo nga po, prone kayo sa flooding, nagkakandak ba kayo ng rescue operations? Pagdating po, halimbawa, tag-ulan, bagyuhan, nagkakandak po kayo ng rescue operations? Opo. Naman po nangyari po ng nakaraang tag-ulan, totally, bimili kami 2 bangka Para pagdating ng mga sakunang ganyan, nakahanda na kami. Bumili din kami ng mga gamit, mga life vest, ganyan. So talagang pinag-investan nyo po ito? Opo. Ayan. Para sa paghahanda sa darating na sakuna, kung ano mangyari, nakahanda kami. Kamusta naman, Kap? After ng halimbawa, bahaan, lulusong ang inyong mga tanod, sapat naman ba ang kanilang gamot na iniinom para maging safe sila? Ang ginagawa ko dyan, pag ganyan tagulan na, nagpupunta na ako sa center namin, humihingi na ako ng gamot sa ihi ng daga. Opo. Yun, meron na naka-stack sa barangay namin yan. Pagkatapos niyan, pupunta sa barangay, iinom isa-isa. Yung ating mga prophylaxis na dapat available sa ating barangay para po sa ating mga kasama at mga kapwa-tanod na nagkakandak po ng operations. Tingnan nyo ka po, after that, umiinom kayo ng gamot, sinisigurado po ninyo. At syempre po,
sisiguraduhin lang po natin na susundin natin yung prescription ng gamot na iyon. Anong oras, ilang oras ba dapat ang interval sa pag-inom at yung ating pagiging expose. Gaano ba tayo katagal na expose sa tuwig baha? Kamusta naman ka pagdating sa relief operations natin? May mga katuwang po ba kayo dyan? Diyan sa relief operation, katuwang ko lahat ng mga council ko, mga bantebayan, para mag-distribute sa bawat tahanan. Ayun, no? Nakita nyo naman po. Ito po, galing kanino po ito? Itong mga nasa relief or kasama siya sa pondo ninyo? Hindi, ito sa pondo namin yan, sa aming calamity po yan, binili namin lahat. Calamity fund po ninyo yan. Pinamigyan namin sa tao para lahat mabigyan. Wala sama ng loob. Oho. Kamusta naman po ang funding sa inyo? Medyo kahit pa paano ba cap stable at kaya i-sustain yung merging barangay? Totally, sa totoo lang, kulang talaga. Mabuti na lang tinutulungan kami ng LGU, pandagdag doon para lahat nabigyan namin. Opo. Ayun, salamat din po. Pero talagang challenge sa atin, ano. And I'm quite sure marami pa rin naman po nag-aabot ng tulong ninyo at sa inyo at nagpapaabot ng kanilang suporta by volunteering at nagbibigay ng ilang mga sponsorships pagdating po sa aspeto ng ating mga sabihin na natin, kagaya nito, disaster response. Meron nga po nasa comment section natin, sabi po nung isa si Sir Dennis U. Lopez, mahal namin si Cap Odzell, and syempre, maganda po ang nangyari sa Mambog 2 dahil sa masipag na si Cap Odzell. Maraming salamat din po for appreciating ang ating mga kapitan sa effort na ginagawa ng ating mga caps, lalo na po ni Kapitan Odzell para sa Barangay Mambog 2. Yan. Pagdating po naman sa aspeto, Cap, na banggit nyo na po, seniors, mga bata, nag-OPT tayo, sa PWD may program tayo. Sa Kabataan, Cap, ano pong mga programs natin? Ang program sa mga kabataan ay sa sports, makapagbigay kami ng mga school supplies sa mga nag-aaral ng mga kabataan. Ayun. At least po, nasisigurado natin, Cap. Kamusta naman po ang SK? Active naman po ang SK sa mga programs natin? Ang totally, ang SK ko, tulong ko yan sa mga activity katulad ng pamimigay ng mga notebook, mga ballpen, sa school supplies. Yes. Opo, ayun, no. Ayan, meron po tayong mga programs, feeding programs for the kids, and syempre po sa ating mga kabataan. Si Cap din po, ayan, kita niyo po, napakaraming bata. Parang na-stress si Cap sa mga bata, ano. Sabi ni Cap, parang kukulit na mga batang ito, oo. School supplies po, nagbibigay din kayo, Cap. Ayan pa. Galing po ito sa pondo ng barangay. Pondo ng barangay at pondo ng SK. Wow. Nagtutulong po kami ng SK. Ayun, ibig sabihin talaga, kasundo ninyo ang SK. Apa. At active ang SK ninyo pagdating sa pagtulong sa inyo for that. Apa. Thank you so much po, and na-appreciate natin ang ating mga SK din dahil hindi napapabayaan at patuloy na sinusuportahan si Cap sa mga programs natin. Ano po ito, Cap? Mapapaliwanag niyo po kaya ito? Ay, Nutrition Month. Nutrition Month. Kayo po ay binigyan ng appreciation. Binigyan kami ng award. Award? Wow, ibig sabihin po talagang natutugunan ang pangangailangan ng ating mga kabarangay, ang mga kabataang Mambog 2. Para po, ayan o, kita nyo ang daming, tinan nyo si Cap, may prutas at gulay pa. Yung katabi po parang may fruit salad na ano. Diba? Napakaganda pong makita na active po tayo sa ating nutrition programs under po para naman sa ating mga kabataan. Yun! Thank you so much, Cap. Cap, with all this, na ilan pala sa mga programa natin, may time ba na nasabi nyo na buti na lang, naging kapitan ako at may oras ba na nasabi nyo na sana naging private citizen na lang ako? Ang sa akin naman, mabuti naging kapitan ako. Dahil awa ng Diyos, marami rin ako natutulungan kahit paano. At nalaman ko kung yung kulang sa aking mga kabarangay. Importante po talaga yun, Cap. Talaga namang nakikita natin na ang ating pangangailangan na tumulong at magsilbi sa ating mga kabarangay ay napakahalaga. Thank you for that, Cap. Hindi lahat nakikita yung ganong effort. Pero kayo, nagkaroon kayo ng puso to serve. And sabi nga, kagawad na kayo, Cap, naging treasurer, naging bantay, 'di ba? Tapos eto na, kapitan. Iba talaga pag ang promotion galing sa Panginoon na ibinigay sa inyo at pinagkatiwala sa inyo dahil deserve at dapat kailangan ng Barangay Mambog 2 ng ganyang klase ng leadership at management. Thank you, Cap. Hindi naman tayo magiging kapitan kundi hangad ng Panginoon Diyos. Talaga naman, Cap. At nawa po, patuloy po kayong suportahan ng inyong mga kabarangay pertaining your programs at mga naisin pa sa inyong barangay. Sa aspeto naman, Cap, ng livelihood, pagdating sa usapan ng pangkabuhayan, kasi marami sa atin sasabihin, hindi kami gumraduate.
mga hindi nagtapos ng pag-aaral, ang natapos ay high school, ano po yung ginagawa natin for them na intervention? Totally, nung nakaraang year, nagkanda kami ng livelihood program. Adapt namin sa city government ng pagpagawa ng perfume ng mga pabango. Ayun, awa ng Diyos. Sa ngayon, yung iba nagtitinda na ng pabango. Yun. Ay, kaya pag may naamoy po kayo mabango, ngayon, check niyo po. 2026, may bala kaming sa pangunguna ni Kusalana, magkakanda kami ng siguro mga 30 years na 30 taon na bata o lalaki na mag-aaral ng paggupit ng hair trimming naman, haircut trimming, naman tayo. Wow. Talagang under po ito ng program ng livelihood naman natin. Hindi, pondo ng barangay namin. Pondo po ng barangay. Tapos i-coordinate lang natin with the livelihood para sa instructor. Kay Ma'am Lita Gawaran. Wow. Grabe naman po yun. Meron pong 30 na maswerte ngayong taon na mga kabataang lalaki o mga kalalakihan sa Barangay Mambugdos na po pwedeng matuto ng pagbabarbero. Ayan. Hindi naman po ito kwentong barbero. Ito po ay paggugupit. No? Totoo. Walang kwentong barbero po dito. Ayan, si Kap mismo nagsabi ha. Totoo. 30 na mga kabataan o mga lalaki po ng Barangay Mambugdos na po pwedeng matuto ng hair trimming. Please make sure na kayo po ay in coordination with barangay para po ma-avail ninyo yung ganitong klase ng programa. Kap, nabanggit po sa amin sa livelihood kasi pangkabuhayan na kayo po ay parte nung 18 na mga barangay na successful na at nakapagpa-register na sa kasambahay program registration ng ating peso. So marami po kayong mga kasambahay, Kap. Ang kasambahay ko siguro pumapalo na may 20 siguro. 20. Kasi sa 18, isa kami sa barangay na napasama doon eh. Ayun. At least po, alam natin na si Kap ay gumagawa ng paraan na mai-register din even ang ating mga kabarangay. Nakikita naman po natin, yan. Para nang sa ganun po, alam din po ng bawat isa na kayo po bilang kapitan at konseho ay you're doing your best part para po sa ating mga kasambahay din po. Yan. Part of this, live din po sa ating mga comment section. Meron po nag-comment si Miss DFA Faith. Sabi niya, sana po sa Barangay Assembly iba po sa Annex at sa Main dahil nalalayuan daw po sila. Baka pwede naman daw po magawa ng paraan yun, Kap. At gagawa natin po ng paraan. Ayun, galing na po kay Kap Ojel yan. Sabi ni Kap, in-hold up po talaga ako dito sa mga live comment dito. Hindi, marami kasing nakikita ko po na very positive yung comment patungkol sa inyo, Kap. At merong mga magaganda rin po yung suggestion. At nawa po, magawan nga natin ng paraan na ang Barangay Assembly ay magkaroon ng 2 venue para ma-present din yung accomplishments ng ating barangay at marinig din ng parehas na community natin yung current situation natin sa barangay. Ayun, maraming nagpasalamat na siya kaagad si Miss Faith. Salamat daw po, Kap. Welcome daw po, sabi ni Kap. Di ba? Kaya po ako nakatutok talaga sa live at nagbabasa ng ating mga comment sections kasi sabi nung isa, buti na lang talaga naging kapitan po namin si Kap Ojel. Yan, kahit po pag may sakit o kailangan sa funeral ay madali pong lapitan, nandyan po palagi ang tulong niya. Grabe, no? Pag sa funeral, Kap, dumadalaw kayo talaga sa mga kabarangay. Totally, pag may namatay, tatawag sa akin yan. Hanggang sa may ilibing yan, sinusubaybayan ko lahat yan. Grabe, no? Kung gusto po ninyong subaybayan kayo ni Kap, ay, wag naman, hindi naman. Wag, hindi pa. Isa lang mo ibig sabihin noon, mga kapwa ko baka Oreño, wag muna. Oo, hindi. Pero nakasubaybayan. Hanggang sa may libing, nilasikaso ko yan. Kita nyo, si Kap ang nag-aasikaso, di ba? At happy viewing po sa ating napaka-sipag at 24/7 Honorable Mayor Strike Birevilla sa ating TikTok Mayor. Ayan po, ang ating mga kapitan ay talagang patuloy na sinusubaybayan din po ang ating mga kabarangay. Sinisigurado lang po ng ating mga Caps Mayor na sila po ay nakakapagsilbi sa ating mga fellow kabarangays in the duration ng kanilang term as barangay captain. Ayun, grabe naman po saktong banggit ko pa, Kap, nung sa funeral service at funeral na tulong ninyo, di ba? So nakasubaybay talaga kayo doon. Pero wag naman husana sa mga kabarangay, Long live Barangay Mambog 2. May 99 pa nga kayo na na 99 years old eh. Aabot na po yun ng 100. Ano po ito? Babae, lalaki po? Babae. Mas mahaba talaga buhay ng babae kaysa lalaki, 1 year na lang po. Nay, 99 years old na po kayo. 1 year na lang. 100 na.
Adriatico ang apelido. Shout out po kay Nanay Adriatico. Sana po ay marinig pa po ninyo ito. Aabot po kayo ng 250. Yan. Sige po. Congratulations, Nay. Congratulations po in advance. I-claim niyo na po yan at happy birthday, Nanay. Yan. Opo, baka naman po may papansit kayo dyan, Nanay. Long life kay Nanay, 100 years old. Dito naman po sa Aspeto Cap, ayan, dahil napag-usapan na natin ang edad ni Nanay Adriatico, 99. Ayan, humaba at maganda na rin po ang programa ninyo patungkol sa drug clearing operations, Cap. Kamusta naman po? Kasi isa to sa pinaka-importante na segment natin Nais nating malaman po, kayo po ay isa sa mga barangay na dineclare as drug cleared. Paano niyo po nagawa ito, Kap? Ang nagawa po namin to, naglagay kami ng CCTV para ma-monitor namin yung aming kung ano yung nangyayari sa aming kabarangay. Kamusta po? Meron bang, prior to this, meron bang mga nag-coordinate sa inyo na personal na nasabi na susuko po ako for rehab ako or what? Wala naman po? Wala naman po. Kayo ang pinupuntahan nyo talaga sila at inaalam po. Ayan, ito po, baka mapapaliwanag nyo sa amin, Kap, yung picture na yan. Ano po ang kaganapan sa litratong ito, Kap? Yan. Sa Laguna po yan. Sa Laguna po ito, kung saan po tinanggap ninyo yung certificate na kayo ay drug cleared. Opo. Wow! So, ibig sabihin talagang dinadayo pa ang certificate natin for the drug clearing barangay. At nakaka-proud naman po, certificate, pagkilala na kayo ay drug cleared barangay na sa Mambugdos, City of Bacoor, Province of Cavite. Ito po ay talagang pinirmahan at pinatunayan ng ating Mayor Strike Birevilla kasama po ng Regional Oversight Committee for Barangay Drug Clearing Program. Ayun. Maraming salamat po sa patuloy na effort ninyo, Kap, na masigurado na ang ating mga barangay, na ang ating mga kabarangay ay makakatanggap ng serbisyo at drug cleared sa ating mga community for safety purposes. And isa po sa pinaka-importanting parte ng safety and security ay yung nasasakupan natin. Kung paano natin maparamdam sa ating nasasakupan na sila ay ligtas. Ngayon, Kap, ang tanong natin sa inyo, on a scale of 1 to 10, gaano po ka-safe ang inyong barangay? Makakalakad ba ako doon kahit magdamag o gabi? 7. 7 out of 10, honest review ni Kap. Ano po yung kulang na 3 doon, Kap? Nasa tingin nyo magiging perfect or kahit sabihin natin additional 2 para at least 9 ang safety natin? Siguro madagdagan ko pa yung mga CCTV sa bawat lansangan sa amin na sakupan. Para lalo namin ma-monitor yung mga galawan kung sino-sino yung mga dumadaan, kung ano yung krimen na nangyayari. Yun. At least po madagdagan natin ang infrastructure natin for CCTVs. At nakamonitor kasi tayo pa rin sa ating live sa mga comment sections natin dito. Sabi talaga, kudos po sa mga tauhan ninyo na nagre-responde sa ambulance. Napakasipag at mabilis sila. Pati ang officials po ng PWD. Kita nyo po yun. Ibig sabihin, hindi po nag-iisa si Kap dito at buong team talaga ang nakasuporta at nakaagapay sa mga programa natin. And even sa mga CCTV monitoring infrastructures natin ay talagang pinaghahandaan pa rin po ito ni Kap. Ayan, kitang-kita nyo po, ito po ang mga available na CCTVs ngayon sa barangay. Opo. Ayun, no? Yan, kung nandiyan po yung inyong mga bahay, tahanan, shout out po. Hindi naman shout out. Yan, dadagdagan pa po ni Kap ang mga monitoring natin ng CCTVs dyan. Naka-integrate na ba, Kap, ang ating CCTV sa city government? Sa BDRM. Yun, no? At least hindi po kami nahirapan at check ko po mamaya sa command center natin. Opo. Tingnan natin. Barangay Mambugdos, naka-integrate na ba? Check lang po natin. Dako naman tayo, Kap, sa question and answer portion natin. Sa question and answer portion, walang paliwanag, Kap, ha? Pipili lang kayo. Parang this or that. Yes or no lang tayo, ha? Mabilisang tanungan lang tayo, Kap. Parang sa ganun, tignan natin kung ano po ang inyong pananaw at perspektibo sa mga bagay po na ating pag-uusapan. Ready, Kap? 1 minute, Kap, ha? Mabilisan, Kap. Umaga o gabi? Gabi. Kape o tubig? Tubig. Tahimik o maingay? Tahimik. Planado o biglaan? Planado. Opisina o fieldwork? Fieldwork. Kalata naman talaga, Kap. Oo. Mas madalas niyo pong marinig, Kap, saglit lang po o Kap, may problema po? Kap, may problema. Ayun, ang daming problema talaga sa barangay talaga natin. Oo. Ano po ang mas mahirap natin i-ignore? Group chat ninyo o yung kumakatok sa bahay? Group chat. Group chat. Wala kumakatok sa bahay niyo, Kap?
Wala naman. Wala naman. Oh. Ano pong mas mabilis makarating sa inyo, Kap? Balita o chismis? Chismis eh. Chismis talaga na una, oo. Tapos kukonfirmahin na natin kung totoong balita ba ito. Ano pong mas kailangan ng barangay? Pasensya o kape? Pasensya. Pasensya, ayun. Kap, mas relax kayo kapag tahimik o tapos na ang trabaho? Tapos na trabaho. Ano pong mas na-miss ninyo? Simpleng buhay o yung pagiging busy ninyo? Pagiging busy. Mas natutunan niyo po bilang kapitan, makinig o magpaliwanag? Magpaliwanag. Mas nakakapagod po, magdesisyon o maghintay? Maghintay. Mas nagpapangiti sa inyo, thank you ng tao o tahimik na barangay? Thank you ng tao. Barangay is more of trabaho o responsibilidad? Responsibilidad. Serbisyo is about one word lang, Kap. Ano po ang serbisyo para sa inyo? Ang service sa akin ng Pagmamahal? pagtulong sa tao at pagmamahal. Pagtulong, yan talaga naman. Isang salita po para sa mga kabarangay ninyo. One word, Kap. Para sa... Sana pa magtulungan tayo, magsama-sama tayo sa ating mayos na barangay. Yun, tulong ang dapat ibigay natin. Isa pa po ha, Kap, kung hindi po kayo kapitan, ano po kayo ngayon? Multicab driver. Multicab driver. Yun ang gusto ko. Very honest, si Kap ay rumaraket ng multicab ngayon kung hindi siya barangay captain. Nabiyahe kasi ako ng multicab eh. Nung hindi pa ako kapitan. Nung hindi pa po kapitan, nagbabiyahe talaga ng multicab si kapitan. Ano po? Meron pa po nag-comment dito. Sana, Kap, maipatawag pong muli ang mga HOA presidents. Yan, para malaman po yung marami pa nilang kailangang tungkol sa inyong nasasakupan. Ayun, yung mga services at mga programs natin. Totally po yan. Nung first week ng February, pinatawag ko yung mga presidente ng HOA doon sa annex ko. Mm-hmm. Kasi regarding doon sa nagaganap na nakawan, maglalagay ako ng security doon sa strike gate ko. Oh. Nagkasundo kami sa pinag-usapan namin. Barangay at Takakuan, maghahati kung ano kailangan. For the expenditures and syempre yung effort natin to secure the area. Ayun, sana po si Mr. Life Lito ay nasagot po yung inyong concern. Pero I'm quite sure, syempre, si Kap pa rin naman ay magpapatawag ng coordination for that. At syempre, kukonsultahin din ang ating mga taga Perpetual 7. Yan, mga HOA natin dyan. Sana po ha. Yan, live na live din po nasasagot yung ating mga katanungan at mga concern kasi live din po tayo nakatutok. Si Kap naman madaling kausap eh. Yun din nakita ko kanina sa comment eh. Si Kap daw po ay madaling lapitan. Hindi rin mahirap hanapin. Meron kasi iba, madaling lapitan, mahirap hanapin. Ayan, yan. Pero si Kap ay madaling lapitan. Basta ako, ite-text lang ako kahit pinupuntahan ko yung mga yan, kung ano kailangan. Yan, di ba? Talagang very, very honest naman si Kap pag kung ano yung dapat natin maigawa at maisakatuparan. Sana po Life Lito, comment ka po kapag narinig mo na po yung sagot natin. Sagot ni Kap para po sa inyong barangay. Yon, sunod po natin katanungan. Sa panunungkulan po ninyo bilang punong barangay, Kap, nakita na kasi natin ang dami na ninyong nagawa. Naging drug-cleared kayo na barangay. Ano po yung dream project ninyo? Nagawa na po ba yung dream project ninyo? Magagawa? Isa sa katuparan pa lang? Ano po yung pangarapan ninyo para sa ating mga kabarangay sa Mamagnos? Dream project ko sana ay maayos yung mga drainage, mga dagdagan ng CCTV, at maayos namin lahat yung mga street light. Para sa kaayos na aming barangay. Kasi talagang isa yon sa mga problema ninyo. Drainage talaga. Drainage system talaga natin. Yung drainage works natin. Pero kung malilinis din natin ito, kahit papaano maiibsan. Makakatulong din, Kap. Totally, linggo-linggo nagde-dredging kami. Linggo-linggo na talaga nagde-declogging kami. Talagang hirap na talaga tayo sa drainage system natin. At very honest naman si Kap dun sa pangangailangan natin na ito. Nawa po, ito ay maisakatuparan. Pero maliban pa po dito, kamusta na, Kap? How about your programs, infrastructure? Mga balak ninyo yung ipatayo? Meron pa ba kayong balak ipatayo na proyekto o establishmento? Kung para sa akin, marami pa eh. Kung para sa inyo, Kap, marami pa Ang gusto talaga. ko sana yung gada HOA matulungan sa mga cover court nila. Para kung halimbawa may kalamidad, doon na lang tatakbo lahat sa mga cover court. Tama, Kap, no? Malaking bagay yun. Malayong ibi. Dapat maisakatuparan sa nawakap, maisakatuparan. Kagaya ng sinabi nyo, hindi naman kayo nilagay ng Panginoon dyan for no reason. Baka talagang ito yung maisasakatuparan na
proyekto ay iba talaga yon. Hindi pa po ito pinapangako ni Kap. Ito po ay pangarap. Ito yung dream project at dream ni Kap para sa inyong mga kabarangay. At least honest ang ating kapitan na may kailangan na maisagawa at maisakatuparan pa sa ating barangay Mambugdos. At isa na dito yung magkaroon ng stable na covered courts ang bawat HOA. Para nang sa ganon, doon kayo tatakbo as evacuation centers. Grabe, Kap. Iba din ang puso ninyo to serve our fellow people. Kasi kung tatakbo ka sa barangay, malayo eh. Iba yung malayo. Talagang nakikita natin na yung effort po ninyo ay nandoon. Ipinapakita ninyo at you're moving towards that goal na kahit paano maipakita natin, maparamdam natin na safe ang ating taga Mambog dos sa ating mga ano. Ayan po, marami nagsasabi, mahal ka namin, Kap. And syempre, napakasipag nyo nga daw po, Kap. Mula nung konsehal pa lang kayo. And also, ang dami nakasupport po sa inyo. Mamahalin ka lalo ng mga taong bayan, Kapitan. Grabe po. At kamahal-mahal naman talaga si Kap dahil nakita nyo naman yung effort ni Kap, 'di ba, para sa ating mga fellow barangay constituents. 'Yun. At least clear po sa ating mga barangay na si Kap ay gumagawa ng aksyon at gumagawa po ng mga programs and activities all for the sake of our fellow barangay. Nabalitaan ko din, Kap, parang may plano kayo for a command center, a Seoul Command Center? Opo, meron kaming plano magpagawa ng command center. Lahat ng CCTV namin sa mga HOA, bukod yung meron kaming sariling monitor sa barangay namin, sa aming command center. Para monitor namin kung ano ng mga nangyayari. Yun. Ano po ito? Ipapatayo niya ninyo o dream project pa natin ito, Kap? Dream project pa lang. Dream project Tung pa 2026. Yun, no? Nawa po ay magkaroon ng kaganapan at syempre po katuparan ang mga dreams na ito ni Kap Odzell. Iba talaga mangarap si Kap Odzell, no? Para sa lahat, hindi para sa sarili niya, no? Para sa lahat at buong mga kabarangay sa Mambugdos. At this point in time, Kap, baka meron po kayo nais na ibigay na mensahe sa ating mga fellow Bacoreños, sa mga taga Mambugdos, at syempre makapag-thank you na rin kayo, Kap. Sa mga constituent ko sa Mambugdos, maraming salamat sa mga tulong niyo sa akin, suporta niyo sa akin. Lalo na sa mga problema ko, handa kayong tumulong kahit saan. At shoutout nga pala sa aking mga kabarangay di sa Mambugdos, sa Barangay Hall sa Main, at sa Annex, yung mga nanonood doon. Thank you sa inyong lahat at sa mga constituents ko. Maraming salamat sa inyong lahat. Oh, grabe naman po. Shoutout, Kap, sa family, Kap. Sa mga kapamilya, magandang tanghali po sa inyong lahat. Yan, no? Magandang tanghali nga naman talaga. Mrs. Kap. Ma'am, magtatawag ka, ma'am eh. Ma'am, kamusta na? Ananghalian ka na dyan. Iyan, no? Grabe naman po. Ma'am talaga. May sakit kasi. Opo. May sakit kasi kaya... Nawa po kayo ay maibsan ang inyong nararamdaman sa mga panahon na ito. Nakikita niyo na po sa TV, live na live sa Facebook Live ang ating barangay kapitan, si Kap Odzell. At syempre po, ang ating buong konseho magkataon ay talaga namang at least ma-appreciate natin ang ating mga fellow Bacoreños at mga kabarangay po. Ayan, marami pa rin po nagko-comment talaga sa atin na sa ating Facebook Live. Pinasasalamatan po natin sa kanila. Maraming nagsasuggest pa rin. Pero I'm quite sure nakamonitor po ang Barangay Mambugdos at ang kanilang mga staff, personnel, and halimbawa, isa na lang dapat at iplano ano ang dapat aksyon gawin natin sa mga single at trike na maingay na tambutso. Ayun, takpan na po yung ating ng mga tambutso. Talaga naman. Talagang nakakabulahaw daw po sila. Nawa, mapagplanuhan din ito, Kap, yung mga ganitong klase ng natin, mga concerns natin. Totally po, yan po. Maganda nga po yung nangyaring Tanod Bayanihan eh. Ayun po, Tanod Bayanihan, pag sumasama din naman ako, tinitingnan namin nga yung mga motor na single, sinisita namin talaga, pinag-uusapan namin, kumare tanggalin. Oo. That being said, Kap, maraming salamat po muli. Kap Odzell, talagang thank you for your time at binigay niyo po ang puso ninyo at ang inyong pagpapahayag ng serbisyo dito po sa WhatsApp. At nakamusta po natin kayo. Syempre, thank you pa rin po sa ating mga viewers, sa mga fellow Bacoreños natin na nakasama po ngayon, na nanonood sa atin. At thank you din po sa ating live audience today mula sa Barangay Mambugdos. I-welcome naman po muli natin at maraming salamat po sa inyo, no, sa
pagsama ninyo at pagsuporta kay Cap. Ayan, talaga nang nanonood sila. Walang tulog, walang inaantok dito. At lahat po ay nakikitawa sa amin dito sa usapan namin ni Cap. No, si Cap na kung hindi kapitan ay multi-cab driver. Natuwa po ako doon. Very honest kasi ni Cap eh, no? Muli po, thank you so much, Cap. At para po sa ating mga Bacooreño, ito po ang kwento ng isang barangay. Ito ang What's Cap. Mangyari lamang po na laging tumutok sa usapang Bacooreño para sa mga pinakasariwang balita kahit hindi sariwa ang nagbabalita tungkol sa ating panahon at usapang may pakinabang. Ako po si Ezer at ito ang Usapang Bacooreño, ang programang naghahatid ng pinakamaiinit na balita, kaalaman at kasaysayan tungkol sa ating lungsod ng Bacoor. At dahil ang Bacoor ay kilala sa pagkakaisa, let us improve as one and learn as one. Abangan niyo po ang mga susunod pang kaganapan at makakasama natin dito sa What's Cap, dito lamang sa Bacoor TV channel. Narito po at panoorin nating lahat. Mga Bacooreño, may bagong boses na mapapakinggan, may bagong kwento na pag-uusapan. Sino nga ba ang tao na nasa likod ng bawat barangay? Anong mga problemang pang-barangay ang kanilang tinututukan? Saan patungo ang mga programa ng kanilang barangay? Ito ang What's Cap? Ang makakapanayam natin ngayong araw na ito ay isang veteranong leader ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng Bacoor na nagsilbi bilang punong barangay ng Molino 3 sa loob ng maraming dekada at naging konsehal ng lungsod na kilala sa kanyang advokasya sa kaligtasan ng komunidad, disaster preparedness at serbisyong Barangay First na hinubog ng kanyang krusong kriminolohiya. Kamakailan, pinatunayan ang mahusay na kanyang pamumuno sa pagkamit ng Seal of Good Local Governance for Barangay o SGLGB at pagiging SGLGB Hall of Famer, pati na rin sa iba't ibang parangal bilang isang multi-awarded na kapitan na refleksyon ng mataas na tiwala at pagpapahalaga ng komunidad sa kanyang serbisyo. #malasakit sa kapwa at bayan. Punong Barangay Molino 3, Kapitan Apolonio June Ilas Advincula Jr. Dadalawin niya tayo sa Biyernes, February 20, 2026 sa ganap na alas 11 ng umaga. Dito lamang sa Bacoor TV Channel.